So, July 17 hanggang July 23, 2025, okay? My dear Libra, okay? So, tingnan natin my dear kung anong mga eksena sa mga araw na ito. Libra, general reading. Tingnan natin my dear. Anong nangyayari? Or anong mga eksena ngayon na kailangan mong malaman? Eksena, kaganapan na kinakailangan mong malaman sa mga araw na ito. July 17 to 23, 2025. Okay? Take time ako ngayon, my dear, ha? Take time. Big sabihin, hintayin ko talagang may mahulog na jumping card, okay? Or merong mag-wild. Like kanina, may nag-wild na. Pero, sige. Okay. Uy, the Queen of Sword. Okay. Queen of Sword. Pag lumalabas, my dear, si Queen of Sword, ang lagi kong nakukuha na energy is more on parang alam mo na yung totoo, pero gusto mong marinig. Alam mo yung typical na parang, oh sige, alam ko na to, pero gusto ko to cease to believe. Parang ganun siya. Kung meron kang nalaman, o kung meron kang alam, iaano mo siya, yung parang i-confirm mo siya. Gusto mo marinig mismo dun sa tao na yon, yung bagay na yon. Kung meron ka namang mga kutob or hinala, gusto mong mangyari. Hindi siya yung typical, my dear, na parang ay alam ko na ganito yung mangyayari. Gagawa na ako ng prevention, 'di ba? Parang ay alam ko nang uubuhin na ako. Iinom na ako ng gamot. No, ang nakukuha ko kay Queen of Swords is more on parang kahit alam niya na mangyayari na isang bagay, parang hindi siya gagawa ng paraan para ano yon, ma-stop yung bagay na yon. Okay. Yun ang nakukuha ko sa kanya. May good side naman yun, my dear, kasi hindi ka nagja-jump. Like, for example, depende kasi sa sitwasyon, my dear, eh. For example, alam mo na nagsisinungaling yung isang tao, hindi ka kaagad magja-jump sa ano na, okay, ganito na, goodbye. Ihintayin mo siyang magsalita muna, then ibibase mo siya dun sa nalalaman mo, and then after nun, saka ka magde-decide kung ika-cut off mo ba yung tao. So, meron naman siyang advantage and meron din siyang disadvantage. Okay? Kasi, kagaya na sinabi ko kanina, alam mo uubuhin ka na, dapat uminom ka na ng gamot, hayaan mo pang, 'di ba, ubuhin ka bago ka uminom ng gamot. So, ganun yung energy na nakukuha ko kay Queen of Swords, okay? And energy mo 'yan. That's your energy. Kasi sword is energy ng air sign, okay? Tingnan natin. May pagka-elegant din siya dito sa picture na to, oh. May pagkayaman-yamanan siya, okay? So, tingnan natin. Napansin ko yung pagiging elegant niya. Okay, we have here the energy of real estate. Okay, may kinalaman sa wealth, investment, and management. Okay, so posibleng may kinalaman sa real estate wealth, investment. Posibleng may kinalaman sa bahay, sa lupa, ari-arian, something ganon. Okay, so may kutob ka connected doon. Okay, connected doon, my dear, like bahay, lupa, ari-arian, kayamanan, pera, parang ganon. May kutob ka na something connected doon sa energy na yon. May nararamdaman ka na parang, teka, parang, okay. Tingnan natin ha. May nangyayari. Alam mo, may doon kagandahan dito is, alam mo. Alam mo na kung ano yung iniisip mo is posible talaga siyang mangyari. Okay. So, tingnan natin. Let me see. Dagdagan natin, Libra, July 17 hanggang July 23, 2025. Tingnan natin, my dear. Kasi di ba pag sinabi mong real estate, may kinalaman yan sa lupa, may kinalaman yan sa bahay, ganun. Okay. I wonder if you are happy without me. Okay. So, yung energy is tumatakbo doon sa
magiging masaya ka kaya pag wala na ako sa buhay mo? Yung parang ganon. Okay. So, dun siya tumatakbo. I wonder if you are happy without me. Or masaya ka na ba na wala na ako sa buhay mo? Or magiging masaya ka ba na mawawala ako sa buhay mo? Parang ganon. Okay. So, nandoon yung energy niya. Like, nag-umpisa sa pera, wealth, kayamanan, lupa, investment, tapos sumunod dito sa I wonder if you are happy without me. Magiging masaya ka kaya pag wala na ako sa buhay mo. Parang ganon. Okay. So, tingnan natin, dagdagan natin. May mga reading talaga na ganito na parang medyo malalim, pero madudugtong-dugtong din natin to, my dear. Okay. So, tingnan natin. Dagdagan natin, my dear, yung iyong mga cards. Libra, tingnan natin, July 17 hanggang July 23, okay. Basahin ko muna in silent, ha. Okay. Sabi mo dito, lalapit ko sa'yo, my dear, para sabay-sabay tayo magbasa, ha. This situation has been very difficult for me to manage mentally, okay? It is draining me. Okay. So, nadidrain ka doon sa connection. So, ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa'yo ngayong araw na to, nitong mga araw na to, like 17 to 23, nadidrain ka. Okay, nadidrain ka. Yung situation, nadidrain ka. Posibleng between you at, yes, of course, meron kang kasama dito. Between you and other person, okay? And, siguro for some of you, nag-iisip kayo na parang umalis. Parang ganun. Kasi sabi mo dito, I wonder if you are happy without me. Or baka umalis ka na, or baka aalis ka pa lang. Kasi, and I think yung parang pumipigil na lang for some of you kung bakit, kung hindi pa to nangyayari, my dear, ha, I think ang pumipigil na lang is may kinalaman sa yung wealth, itong real estate na to, lupa, bahay, ari-arian, kung ano man yan, may kinalaman dyan. Pero, ang problema kasi dito, my dear, is parang nadidrain ka nung situation. And ang tumatakbo sa isip mo sa mga oras na ito is more on parang, sige, maghiwalay na lang tayo. Parang gano'n na nakukuha ko dito. Kasi ito ang nagdala dito eh. I wonder if you are happy without me. Ito ang nagdala dito, my dear. Tapos, this situation has become very difficult, as in very difficult for me to manage mentally. Ibig sabihin, nakaka-apekto na siya, my dear, sa isipan mo, nadidrain ka na, okay, nai-stress ka na, sabihin na lang natin. Ayan. So, tingnan natin, my dear. Let me see. Kuha pa tayo ng card. Punta na tayo sa, sa regular set. Tingnan natin, ha. I hope nakakasunod ka, my dear. I hope na nasusundan mo yung reading natin. Kasi itong real estate na to, my dear, itong energy ng wealth, investment, lupa, bahay, kayamanan, yun ang nakukuha ko dito, pera, ito yung parang parang ito yung nag-aano sa'yo, my dear, ito yung pumipigil sa'yo eh. Parang may something na may kinalaman dyan. Okay, so tingnan natin. Let me see. Okay. Energy ng Emperor. Okay. Ang Emperor is more on power, authority. Okay. Alam mo, my dear, ang nakukuha ko so far is parang nagiging out of control yung situation para sa'yo. Kasi hindi ko pwede sabihin, my dear, na si Emperor ka sa mga oras na ito. Kasi sabi mo dito, this situation has become very difficult for me to manage mentally. It's draining me. And
Si Emperor, siguro for some of you, umaasta kayo na parang kayo si Emperor, na kaya nyo yung situation, ganito. Pero honestly, deep inside, nadidrain na kayo. Pero pakiramdam ko, ito yung nawawala. Ito yung parang nagiging out of control, si Emperor. Okay, nawawalan ka ng power, nawawalan ka ng control. Okay. So, tingnan natin. Maganda naman si Emperor eh. Like, Emperor is a power. Okay, pero hindi nagmamatch eh. Hindi nagmamatch. Oh, 'di ba? The Ten of Swords. So in short, hindi nga nagmamanifest si Emperor sa mga araw na ito. Nagiging out of control yung mga bagay-bagay. Lalo na sa isipan mo, nagko-cause ng stress. Connection sa relationship, merong something, nadidrain ka, nagiging difficult, na-stress ka. For some of you, baka gusto makipaghiwalay. Mga issue na may kinalaman sa pera, lupa, maglalabasan sa mga araw na ito, kayamanan, or something may kinalaman doon, mga ari-arian, okay, may mga ganun na tension na gumugulo sa utak mo. Kasi bakit? Nagdala talaga yung real estate. Okay? May Ten of Sword. Siguro for some of you, you want to give up. You parang gusto mo na mag-give up doon sa kung ano may nangyayari. Okay, tingnan natin. Dagdagan natin. Okay, parang nararamdaman ko rin parang nalulus yung hope mo dito. Tingnan nga natin. Ano nangyayari? Libra, July 17 hanggang July 23. Okay. Alam mo, di ba nabanggit ko kanina tong si Queen of Sword? Napaka-elegant yung kanyang itsura dyan. Ayan o, yaman-yamanan dyan si Queen of Sword. Ayan o. Di ba? Tapos Emperor. Actually, nagmamatch siya. So, baka yung iba din sa inyo is nahihirapan din kayong i-maintain to. Siguro may kinalaman sa image. Okay? So, baka nahihirapan din kayo mag-maintain ng image ninyo. Yung image na nilabas ninyo sa mundo, parang nahihirapan kayong i-maintain yon. Okay? So, baka nagkakaroon ng problema ng mga ganon sa ganon na area. Basta parang may kinalaman sa bahay, lupa, yun ang nagiging problema ngayong ano na to, yun ang gumugulo sa utak mo. Okay? Tapos may mga separation, okay? May mga balak na separation. Okay? For some of you, baka nangyari na rin ito, naghiwalay na, tapos baka yung mga issue na lang na may kinalaman sa lupa, ari-arian at kung ano-ano, yun na lang ang nagiging problema sa mga oras na to. Nine of Cups, okay? May kinalaman din sa mga dreams mo, manifestation mo, mangyayari pa ba to? Magagawa ko pa ba to? Yung mga ganun. Okay, for some of you, kakayanin ko ba to na mag-isa? Yung mga ganun na mga eksena, ganun na energy, may dear, na nakukuha ko dito. Okay? More on utak mo ang tinatarget sa mga araw na to, my dear. Pressure, ayan, okay. Mamaya ako nadadagdagan. Kunin ko muna ibang mga cards, okay? Libra, kasi maganda tong Nine of Cups eh. Normally, itong si Nine of Cups is nakaupo siya dyan, and yung mga cups na yan is representation ng kanyang mga manifestation. Kaso, kung i-connect ko sa ibang mga cards, my dear, parang hindi talaga siya nagmamatch. Lalo na't meron kang Ten of Sword, okay? Pag kinumbine mo ang Nine of Cups at saka ang Ten of Sword, this is more on parang you are giving up dun sa bagay na gusto mong mangyari, okay? Kumbaga parang naglatag ka dyan ng mga balde, sabihin na lang natin, tapos nag-expect ka na umulan, tapos ang tagal mo na naghihintay na umulan, tapos hindi umulan. Parang ganon. Yun ang nangyayari. And then parang nandun ka sa moment, my dear, na aalisin ko na ba yung mga balde dyan? Or mag-extend pa ako ng, 'di ba, paghihintay, parang gano'n, magwe-wait pa ba ako? Okay? You feel like giving up. Yung energy ni Emperor, parang sinusukuan mo siya, my dear. And parang nagiging out of control yung mga bagay-bagay kasi yung utak mo sa mga araw na to ay sabihin na natin, ikaw mismo, my dear, nagkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Ibig sabihin, kalaban mo yung sarili mo sa mga araw na to. Okay? Okay, tingnan natin. Next. Okay, ano to?
The Six of Pentacles, okay. Ang Six of Pentacles is more on balancing na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Definitely, parang pakiramdam po kinakailangan ng malaking pagbabago na may kinalaman sa usapin ng pinansyal para mangyari itong mga bagay na gusto mong mangyari. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Kinakailangan ng balance sa usapin ng pinansyal, kung saan mo dinadala yung usapin mo ng pera, yung thinking mo, kasi balancing to, my dear. Siguro for sharing, giving, yung mga ganyan, medyo kontrolin mo yan. Yung spending mo, yung spending habit mo, my dear, pag-isipan mo na mabuti, yung mga ginagawa mo sa usapin ng pinansyal, kasi parang connect the dots yan eh. Dugtong-dugtong yan, my dear. Sabi mo, maski maliit lang yan na pagkakamali mo sa usapin ng pinansyal, pag dumami kasi yan, kumbaga parang naging 3, naging 4, naging 5, malaki din yung magiging impact niya, my dear, sa'yo. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. So, I think more on pagbabalanse lang talaga, baguhin kung paano hawakan yung usapin ng pinansyal, okay? Maging mas focus at maging determinado dun sa mga bagay na gusto mong mangyari. Kung for example, gusto mong makabili ng bahay or gusto mong makabili ng lupa or something, maging mas focus ka doon, okay? Maging mas realistic, my dear, sa'yo kung ano yung mga kinakailangan mong gawin at kung ano yung mga sakripisyo na kasama noong manifestation na gusto mong mangyari. For some of you, mga issue, okay, issue sa pamilya, issue sa relationship na may kinalaman sa usapin ng lupa. Okay, kumbaga parang doon iikot yung buong July 17 hanggang July 23. Mga issue, mga ano, ganyan, mga kung ano-ano. Okay, so tingnan natin. More on parang mga property, pera, mga ganyan, bahay. Doon umiikot yan, my dear. And then, you feel like parang out of control. For some of you, nahirapan kayong i-maintain yung image ninyo. Okay? Mga image. We have here the Four of Wands. Okay, very good. Okay, very good. Nag-overthink ka lang, my dear. Okay, nag-overthink ka lang. Okay? Baka medyo ibaba mo yung standard mo sa mga araw na ito. Like, gusto ko nito, gusto ko yan, gusto ko noon. Medyo bawas-bawasan mo yan kasi makakadagdag yan, my dear, sa tension. Pagkasyahin mo kung ano yung meron, kung ano yung meron kang pera sa mga araw na ito, kung ano yung nangyayari. And kung meron mga issue na may kinalaman sa usapin ng lupa, bahay, pera, I think mas maganda kung idadaan mo yun sa legal. Parang ganon, okay? Nonsense na parang makipag-away ka, makipagpunong braso ka, or something. I think, isa lang ang sasabihin mo, sige, punta tayo sa abogado, or punta tayo sa ganito, ganyan. Doon natin pag-usapan to para mas maliwanag, okay? Kasi, parang dadagdag lang sa tension kung pag-aawayan nyo pa kung ano man yung bagay na yon. Pero more on issue na may kinalaman sa pera, yun ang nakukuha ko over here, okay? And sinasabi ng card over here na kinakailangan mo lang talaga, my dear, na i-manage, okay, yung pag-handle mo talaga ng pera, okay? And kailangan parang maging mas realistic ka na pag meron kang gustong mangyari, of course, meron kasamang sakripisyo yon, meron kang kinakailangan talagang gawin, and kinakailangan maging prepared ka doon sa kailangan mong gawin, okay? Pero sa energy ng Four of Wands, this is energy of pagiging stable. Everything will be okay, everything will be fine. Medyo magulo lang talaga, may dirang isip mo as of this moment, to the point na parang pinanghihinaan ka rin ng loob or you are giving up doon sa situation. And at the same time, ito lang nga, lilinawin ko lang din itong I wonder if you are happy without me. Masyadong malaking factor sa iyo, my dear, yung pag-alis o yung pagkawala ng isang tao sa buhay mo. So, kailangan mong aralin din yun, my dear, kasi normal na nangyayari yun eh. Kumbaga, maski ayaw natin mangyari, talagang maghihiwalay kayo or may mawawala or may mga ganun, my dear. So, kailangan mong i-accept yun. Although, masakit, pero minsan kailangan mo talaga siyang tanggapin na may nawala, may namatay, may ganito, may nakipaghiwalay, may mga ganun, my dear. Kailangan maging very flexible ka, and life must go on, my dear, pagdating sa mga pangarap mo, sa mga manifestation mo, ganun, and positive thinking, positive mindset, okay, napaka-importante yan, my dear, para magawa mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, okay? So, my dear Libra, sana ay nakatulong sa'yo yung reading na ginawa natin today. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, yung notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.